Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping long-term relationship. Ses. Long-term relationship. Naghahangad ng mahabang relasyon. Pero yung pasensya niya mas maikli pa sa sinturon. Alam mo, BBS friend, wala rin naman talaga yan sa haba ng pinagsamahan ninyo eh. Minsan, nasa kung papaano mo siya or paano kanya trinato, 'di ba? Kasi yung iba dyan, nagtagal kasi nung una, super okay pa, green flag lahat, walang kamalian, walang lait na ipinapakita sa kanyang jowa, pero nung tumagal na, dun lumabas ang tunay na kulay niya, 'di ba? Kumbaga isa siyang pakwan dahil isa siyang pakwan. Nagpapakwan siya. O diba? Kung titignan mo ang isang pakwan sa labas niyan, kulay green, berdeng-berde, makikita mo, ay, green flag to. Pero kapag hiniwa mo at nakita mo ang kaibuturan, makikita mong shucks, mamula-mula pala talaga siya. Doon mo makikita na red flag pala. 'Di ba? So, ganito talaga ang buhay natin, no? Hindi minsan makikita sa agarang panahon kung paano tayo itatrato ng isang tao, 'di ba? Minsan kinakailangan pang dumating yung mahabang panahon, kailangan pa natin pagdaanan yung maraming taon bago mo ma-realize na hindi talaga siya ganyang klase ng tao. Hindi consistent yung pinapakita niya sa'yo. 'Di ba? Kumbaga kahit gaano pa kayo katagal, kahit gaano karaming taon pa yung magdaan sa relasyon ninyong dalawa, mababaliwala yan kapag meron kang hindi magandang asal na ipinakita dyan sa partner mo. So, anong solusyon dito, 'di ba? Huwag kang magpakampante. Huwag kang masyadong panatag na porket yung partner mo nasasanay na lang sa'yo. Dahil dyan sa mga pangit na ugaling pinapakita mo, kala mo habang buhay kanyang pagtsatsagaan, habang buhay kanyang pagtitiisan. Kasi baka binibilangan ka lang din yan. Hindi mo alam kung kailan yan pipitik. Hindi mo alam kung kailan kanyan aalokin ng hiwalayan, and by that moment, talagang desidido na siya. Kumbaga binibigyan kanya ng tsansa, low-key, na magbago ka pero hindi mo ginawa. Kaya dapat ikaw, kung okay ka nung una, maayos yung pakikisama mo simula umpisa, dapat hanggang dulo, hanggang mamatay ka, ganun ka. At ang tawag doon, consistency. Kasi ito yung realidad ng buhay na hindi valid yung bilang ng taon ng pinagsamahan ninyo para hindi ka iwan ng taong mahal mo. Baliwala yung haba ng taon na yan. Hindi niyan panghihinayangan yung mga years na dumaan, yung mga anniversary months rin ninyo. Hindi niya panghihinayangan yun. Hindi niya panghihinayangan yung pinagsamahan nyo kung hindi mo siya ituturing ng makatao or sa hinaba-haba ng relasyon ninyo, unti-unti kang nawawala ng respeto. Hindi mo na siya maayos na pinapakisamahan. Hindi na mahalaga sa'yo yung kanyang nararamdaman. Kasi yung iba nga, di ba? Hindi lang basta long term yung relasyon. Yung iba, kasal na pero naghihiwalay pa rin. So hindi basihan kung napagdaanan nyo na yung unang taon, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, baliwala lahat ng yan. Kaya ikaw, again, huwag kang magpakampante. Hindi rin sapat yung porket engaged na kayong dalawa, kayo na talaga, di ba? Kasi may mga ganyan yung tipong sasabihin, ay, gagawin ko na tong fiancé ko para hindi na makawala sa akin to, para kahit anong gawin ko, kahit paano ko siya itrato, hindi na ako iiwan ng taong to, mahihirapan na siyang kumawala sa piling ko, no? Hindi sapat na dahilan or na rason ang singsing, 'di ba? Or bilang ng taon para ilak mo ang isang tao sa buhay mo tapos hindi mo na siya maayos na itatrato. Hindi porket nasuotan mo na ng singsing,
hindi mo na maayos na ituturing. Well, normal naman talaga, 'di ba? Yung nagkakamali ka along the way. Hindi mo maiiwasan na may mga pagkukulang ka. And that is normal. Kasi walang perpektong tao, walang perpektong kapartner. Pero ang mahalaga dito is kung paano ka mag-a-adjust sa sarili mo at para sa partner mo para mas magtagal kayo. Ikaw ang gagawa ng paraan para mas magtagal kayo at maging consistent yung daloy ng relationship ninyo na maayos, healthy, at masagana. Pero kung umpisa nagsimula kayong maayos, healthy at masagana at papunta kayo sa pagiging walang kwenta, para saan pat nagsasama pa kayong dalawa? Bakit hindi nyo nalang pakawalan yung isa't isa? Nangihinayang kayo sa dami or sa haba ng panahon na pinagsamahan ninyo? Walang kwenta yan. Nagsasayang ka lang ng panahon in fact. Kaya mahalaga pong maintindihan ng mga yes pre natin na ang isang relasyon ay hindi talaga perpekto. Mahirap i-handle. Marami kang responsibilidad na kailangang tugunan, kailangang gampanan. So for sure it's gonna be a rocky road. Lubak ang dadaanan. And ito ay magiging paglalakbay ng lungkot, ng saya, ng kaba, at ng kung ano-ano pa. Maraming pagsubok yung pagdadaanan ninyong dalawa, patagal ng patagal, palalim ng palalim yung mga problema. Halo-halo yan, marami kayong pagdadaanan, so nasa inyong dalawa yan kung paano nyo yung tutugunan at susolusyonan. And at the end of the day, choice nyo pa rin kung pipiliin nyo ang isa't isa. So ako, kung magiging jowa mo ko, well, baka lang naman ha, baka sakali lang. Ako kung magiging jowa mo ko, ayokong kumapit sa'yo kasi gusto ko ikaw ang kumapit sa akin kasi alam kong kahit anong mangyari, hindi mo ko bibitawan. Naks! Siguraduhin mo lang ha. Sus! Alam ko naman na pinagtsatsagaan mo lang yung long-term partner mo kahit ayaw mo na talaga. Sabihin mo na, aminin mo na. 'Di ba? Sinasabi mo lang na hindi ka pa bibitaw, ayaw mo pa, naghihintay ka pa ng pag-asa kasi ginagawa mo lang yan, kumakapit ka lang kasi ayaw mong ikaw ang bumitaw at ikaw ang maging masama sa kwento. Oh, sabihin mong hindi. So okay lang ha, yes friend, kung ikaw nababagabag ka, nagdadalawang isip ka kasi ayaw mo nga naman na ikaw ang sumira ng relasyon ninyong dalawa sa loob ng mahabang panahon na matagal nyong iningatan, okay lang. Be honest with your feelings, 'di ba? Be honest with your partner. Huwag kang maging unfair sa kanya kasi kung wala ka nang nararamdaman na maayos sa taong 'yan, pakawalan mo na. Huwag ka nang manghinayang sa haba ng pinagsamahan ninyo. Meron pang mas better at mas mahabang relasyon yung pwedeng mabuo kapag pinakawalan nyo ang isa't isa at kapag nahanap nyo yung tamang tao para sa inyo. Alam nyo, sabi nga nila dapat daw wag mong hilingin na na magtagal kayo ng jowa mo. Diba? Wag mong i-wish na sana magtagal tayo, ganyan-ganyan. Dapat mas gustuhin mong siya na talaga habang buhay. No? Diba? Kasi pag sinabi mo sana magtagal tayo, may endpoint pa yun eh. Meron pang hangganan yun eh. Magtatagal tayo tapos mapupunta tayo sa ibang tao. So ang pangit nung ganon. So hingilingin mo na sana tayo na habang buhay hanggang mamatay. Diba? Kaya ikaw kapag yung jowa mo pinakilala ka niya sa mga kaibigan niya as Shota, ay nako be. Kabahan ka na ba, makipag-break ka na, mag-ready ka na ng long message mo sa kanya na makipag-break ka na, 'di ba? Sabihin mo na, hindi mo ako shota, be, asawa mo na ako. 'Di ba? Kahit hindi pa kayo mag-asawa, angkinin mo na siya, wag shota. Kasi ang meaning daw ng shota, short time. 'Di ba? Pang maikling panahon lang 'yan. So ano dapat? Lota, ganun, para long time. So bahala kayong dalawa dyan ha. Basta ako, masisigurado ko sa'yo na pang long term ako. Kasama kita hanggang sa pagtanda ko. Ako pa mismo magbababad na pustiso mo sa baso. Okay naman masyado. Speaking of babad, oh yes friend, salamat sa paikibabad mo sa programa ko hanggang sa mga oras na ito. At eto na nga, ang hinihintay mo, alam ko naman na nagpupuyat ka lang dahil dito. Oo. Eto na ang ating anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Pera lang yan! Pera
Oo na, eto na nga, ibibigay ko na. Panay ka naman reklamo na ang dami kong sinasabi. Talaga, magtsaga ka. Hindi na ako kuha ng basta-basta ang pera. O eto na yes friend, wag na natin patagalin pa dahil may nanalo na. Ang hinaharap ko po kanina ay ang mga yes friend natin na nagsisimula ang pangalan o apelido sa letrang B. At marami nga ang nag-send. Ang hirap mamili, grabe naman kayo. Si OA talaga. O eto na, congratulations sa yours. Bench Daos! Ayan, congratulations sa'yo, Bench Daos. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso para sa ating pera-pera lang yan promo. Si Bench na nakaupo. Dahil isa raw siyang driver na pumapasada sa mga oras na ito. Sabi niya, sana po manalo ako, pang merienda ko lang habang naghihintay ng pasahero. Huwag ka na maghintay ng pasahero, umuwi ka na sa inyo. Boundary mo na yung 500 piso. Kala mo naman talaga, no? So again, Bench, congratulations. Kung naririnig mo ito, ang kailangan mo naman gawin sa ngayon ay mag-send ng iyong valid ID at syempre GCash number para tuluyan mo nang makuha ang iyong tumataginting na 500 piso. At ikaw, yes friend, huwag kang mawala ng pag-asa kung gusto mo ring magkapera. Ituloy-tuloy mo lang ang paikitutok at pakikinig sa 101.1 Yes FM at abangan mo kung sinong DJ ang magpapanalo sa'yo para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tagalimot ang problem. Ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.